o nagliliyab na pana. Ilulublog nila yung pana sa drum ng apoy at magliliyab yung ulo ng pana, tapos ay ititira o pakakawalan nila yung nagliliyab na pana papunta sa kanilang kalaban. At yung tatamaan nung nagliliyab na pana, tao, bagay o lugar, ay masusunog hanggang sa mamatay yung tao at masira yung lugar. Amen? Ito po ay mabisang sandata noong unang panahon para manalo sa mga labanan. At ngayong gabi mga kapatid, yun ay alam ng ating kaaway, ng dyablo, na mabisang sandata ang nag-aapoy o nagliliyab na pana na pang-atake. Kaya yun ang ginagamit niya sa mga tao, lalo na syempre sa mga mananampalataya na kagaya ko at kagaya mo. Gumagamit siya ng mga nag-aapoy na pana o palaso. Amen? At ngayong gabi, basahin po natin ang ating main text, Ephesians chapter 6, verses 16 hanggang 17. Ganito po ang sabi, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso o pana yun, ng masama. Ang masama dito ay ang ating kaaway, ang dyablo, si Satanas. Verse 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang sabi sa New Living Translation, verse 16, in addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. The fiery arrows of the devil. Amen? Yun po yung gusto ko pong makita natin ngayong gabi, yung fiery arrows of the devil. Ang dyablo, mga kapatid, ay gumagamit ng mga nag-aapoy na pana. Kaya ako po yung mga ngaral ngayong gabi, fiery arrows. Amen? Fiery arrows, mga nagliliyab o mga nag-aapoy na pana. Tayo po muna ay manalangin ngayong gabi. Panginoon, maraming pong salamat sa bilang, O Diyos, ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito. Maraming salamat sa gawain na ngayong gabi. Salamat, Panginoon, patuloy kami nakakasamba sa iyo, patuloy kami nakakapagpuri sa iyo, patuloy kami, O Diyos, na nakakapangaral, nakakapakinig, nakakapag-aral ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo kami ngayong gabi. Ako'y walang magagawa sa aking sarili, malibang iyong kasihan, sangkapan, O Diyos, pahiran, O Diyos, ang pangangaral ng iyong salita ng aking mga labi. Ngayong gabi, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan. Magbukas ka ng mga puso't isipan, magbigay ng kaunawaan, at higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang magbigay ng pagtatagumpay sa bawat isa sa gabi ito. Ito pong aming panalangin na sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ang pangangaral po ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, ay nais tayong bigyan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon. Dahil sa ating pong nabasa, kung inyong napansin, ay involve ang kaaway. Involve ang dyablo. Amen? Una po natin pag-usapan ngayong gabi, mga kapatid, yung fiery arrows of words. Fiery arrows of words. Amen. Ang tinutukoy po na nag-aapoy na pana sa talatang iyon na binasa natin ay mga salita. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ay dito lang iikot ang ating pangangaral sa salita. Amen. Gusto ko pong sabihin ngayong gabi, mga kapatid, na ang salita ay hindi lang basta salita. Amen. Na ang salita, mga kapatid, ay merong nagagawa sa ating buhay. Amen. Hallelujah. At dahil merong nagagawa ang salita sa ating buhay, ang mga salita, mga kapatid, na ating naririnig ay hindi dapat natin binabaliwala. Amen? Mahalagang tandaan, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang pangunahing sandata na ginagamit ng dyablo para atakihin ka ay salita. Hindi ka kailangang pilayin ng kaaway. Hindi ka kailangang sampalin ng kaaway. Hindi ka kailangang suntukin ng kaaway. Amen? Hindi ka kailangang saktan ng kaaway para ikaw ay kanyang mapatumba. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, isa lang sa kailangan gawin ng kaaway para ikaw ay kanyang patumbahin. Para ikaw, hallelujah, ay kanyang wasakin, sirain. Mga kapatid, sa pamamagitan lang ng salita. Amen po ba? Amen.
Amen? Salita. Amen? Di ka niya kailangan suntukin ng kaaway, papakita siya, suntukin. Oh! Hindi. Salita lang. Kaya ka na niyang patauhin. Amen? Hallelujah. At narito ang ilan sa mga salita na palaging ginagamit ng dyablo. 5 ito mga kapatid. Hallelujah. Dadaanan lang natin ito. Amen? Una na sa listahan, ang mga salita ng kasinungalingan. Amen. Words of lies. Amen? Mga salita ng kasinungalingan. Kung hindi nyo pa alam mga kapatid, hallelujah, ngayong gabi, ang dyablo ay hindi nagsasabi ng totoo. Amen. Amen. Ni kahit katiting na katotohanan, wala ang dyablo. Wala sa bukabularyo ng dyablo ang salitang katotohanan o truth. Amen. Tingnan niyo ang sabi sa John chapter 8 verse 44. Amen. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Amen. Sabi talaga wala. Hindi sinabing may kaunti. Hindi, ang sinabi ay walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Kalikasan na yon ng kaaway ng dyablo sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Mga kapatid, amen, ito ang palaging ginagamit ng dyablo sa atin. Siya ay palaging magsisinungaling sa atin. Amen. Hindi kailanman magsasabi ang dyablo ng katotohanan sa iyo. Amen po ba? Itong first point, dadaanan lang natin ito mga kapatid. Ikalawa, na ginagamit ng dyablo ay yung mga fearful words. Yung mga nakakatakot na salita. Amen. Hallelujah. Yung para bang yung manginginig ka, matatakot ka. Amen. Sa 1 Samuel chapter 17 verses 8 to 11, huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita, kailangan niyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Pilisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Verse 10, ngayon hinahamon ko kayo. Papuntahin ninyo rito ang makikipaglaban sa akin. Verse 11, nang marinig ito ni Saul, ni Haring Saul, at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Si Goliath dito mga kapatid ay larawan ng dyablo. Siya'y kaaway, kalaban ng mga Israelita ng bayan ng Diyos. Amen? Si Goliath dito ay nananakot at sinisindak ang bayan ng Diyos. Amen? Alam niyo ba mga kapatid na ang dyablo ay magaling ding manakot? O ano, gagalaw ka ba? Sige, kapag umaten ka ng church, magagalit ang tatay mo. Ikaw naman, hindi na lang ako ate. Amen po ba? Amen? Ito rin yung mga salitang hindi mo kaya, hindi mo magagawa, mapapahiya ka lang. Amen? Ikatlo mga kapatid, yung comparing words. Amen? Comparing words. Ito po yung pinangaral ko last Thursday sa mga narito. Yung mga salita ng pagkukumpara. Amen? Hallelujah. 1 Samuel chapter 18 verses 6 to 7. Nang pauwi ng mga Israelita, matapos mapatay ni David si Goliath, sinalubong si Saul ng mga babae mula sa lahat ng bayan ng Israel. Sumasayaw sila at umaawit na may tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit, libo-libo ang napatay ni Saul, kay David naman ay tig sa 10,000. Napansin niyo mga kapatid, may pagkukumpara. Libo-libong napatay ni Saul, kay David naman ay tig sa 10,000. Kapag sinabing pagkukumpara mga kapatid, may higit, may lamang. Hindi pantay, hindi pareho. Amen. Naalala niyo ba yung pangangaral last Thursday, yung about insecurity? Amen. Tignan mo sila. Bakit hindi mo sila gayahin? Dapat ganun ka. Tignan mo ang kapatid mo. Gayahin mo ang pinsan mo. Buti pa sila. Bakit hindi ka nila katulad? Amen. Alam niyo mga kapatid, ang kaaway minsan na gustong-gusto kanyang ikumpara sa iba.
At doon pa minsan, kung hindi ka mag-iingat, makakaramdam ka ng tinatawag na insecurity. Oo nga, no, bakit nga ba hindi ako katulad nila? Dapat gayahin ko nga sila. Kaya lang, mga kapatid, ang tanong ay, sino yon na gagayahin mo? Amen? Kung yung ginagaya mo ay hindi sa Diyos, amen? Yun ay sa dyablo. Amen po ba? Amen. Dalawa lang naman yan. Kung hindi sa Diyos, sa dyablo. Kaya kung hindi sa Diyos ang ginagaya mo, yun ay sa dyablo. Amen po ba? Ika-apat, mga kapatid, yung tempting words, mga nakakatuksong salita. Amen? Ito yung pangangaral ni Pastor Boyat kagabi. Amen? Nasabi ko na ito noon sa pangangaral ko, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nanunukso. Sabi ko, ang Diyos ay hindi nanunukso. Amen. Ang dyablo ang nanunukso. Matthew chapter 4 verse 1, pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu sa Jesus sa ilangan upang tuksuhin ng dyablo. Amen. Nabasa natin, mga kapatid, hindi nanunukso ang Panginoon. Ang dyablo, si Satanas ang nanunukso. Amen. Hallelujah. Kaya hindi ka tutuksuhin ng Panginoon na, sige nga, sindihan mo nga yan. Nandyan pa po ba kayo? Amen. Sige nga, i-shut mo nga yan. Uy, ang Panginoon, tinutokso ako. No. Amen. Hindi nanunukso ang Panginoon. Si Satanas, ang kaaway, ang nanunukso. Amen? Ikalima, mga kapatid, yung painful words, mga masasakit na salita. Sino sa inyo nakarinig na ng mga salita na nasaktan ka? Amen. Lahat tayo. Amen po ba? Naniniwala ko na sa gabing ito, walang exempted. Lahat tayo nakarinig na ng mga salita, amen, na nakasakit sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, ang dyablo ay magaling din magsalita ng masasakit na salita. Pero, malimit, syempre, hindi diretsong galing sa dyablo. Di ba? Amen. Ang dyablo magpapakita sa harapan mo. Diba? Tapos sasabihin sa'yo, ang pangit mo. Ouch! Hindi, mga kapatid. Amen? Tandaan mo ito, paminsan, gumagamit ang dyablo ng mga tao. Ang sabi ko, paminsan, gumagamit ang dyablo ng mga tao. Amen. Huwag mo tignan yung katabi mo, hindi siya yun. Para yung tao na yun ang magsalita ng masakit na salita laban sa atin. Amen? Katulad ng asawa ni Job chapter 2 verse 9, sinabi sa kanya ng asawa niya, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Alam niyo, mga kapatid, ako'y naniniwala na hindi ito pananalita ng isang matino at makadiyos na asawa. Nasasabihan ng kanyang asawa na mamatay na. Amen po ba? Marahil nakakarinig kayo sa inyong tahanan ng ganito, pero mga kapatid, hindi ito pananalita ng isang matalino o isang taong nakakakilala at may relasyon sa Panginoon. Amen. Binasa natin kanina yung John chapter 8, ang dyablo, ang mamamatay tao, buhat pa sa pasimula. Kaya itong sinabi ng asawa ni Job ay inspired by hell, mga makadyablong salita. So itong lima, mga kapatid, ang malimit na ginagamit ng dyablo ng mga salita. At itong lima na ito ay siguradong narinig na natin. Naririnig na natin hanggang ngayon, malibang tayo ay bingi. Amen po ba? Amen. Sino sa inyo nakarinig na ng mga kasinungalingan, mga nakakatakot, pagkukumpara, amen? Ano yung pangapat, mga mapanuksong salita. At ito nga, mga masasakit na salita. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa, sa ayaw at sa gusto natin ay makakarinig tayo ng mga salita. Iba't ibang mga salita. Amen po ba? Amen. Pagkakalang kanina, amen, kaninang umaga, kaninang tanghali, kaninang hapon, nakarinig ka na ng mga salita. Amen. At itong mga salita na ito, mga kapatid, ay parang mga pana na nanggagaling kung saan-saan. Kaya nga fiery arrows. Amen.
ikaw ang inaasinta ng kaaway. Nagamit siya ng mga salita. Ikaw ang kanyang target. Amen? Ngayon mga kapatid, bakit pinaparinig o sinasabi rin ng Diablo sa atin itong mga salitang ito? Siyempre mga kapatid, may layunin ng Diablo. At yun ang pag-usapan natin ikalawa. Amen? Second point, yung impacts of fiery words. Impacts of fiery words. Ang mga resulta ng narinig ng mga salita sa ating buhay. Ang ating pong main text ay galing sa Ephesians chapter 6. Kapag binasa niyo po ang context na ito po ay tumutukoy sa spiritual warfare. Amen mga kapatid, sa mga hindi pa nakakaalam, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, involved tayo sa tinatawag na spiritual warfare. Amen. Laban ng spiritual. Amen. Amen. Pag sinabing spiritual, hindi nakikita. Amen. Pero tayo ay nasasangkot sa laban ng spiritual. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At ang kalaban natin mga kapatid ay walang iba, kundi ang Diablo. Amen. At dahil kalaban natin ang Diablo, tayo ay aatakihin ng Diablo. At gaya ng sabi ko kanina, ang pangunahing sandata ng Diablo na pang-atake sa atin ay mga salita. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, yes, hindi natin kita ang mga salita. Nakakita na ba kayo ng tao nagsalita? Lumalabas yung mga letra sa kanyang bibig. Mga kapatid, hindi natin nakikita ang mga salita. Pero tandaan mo ito. Ang bawat salita, amen, na lumalabas sa bibig natin, o bawat salita na dumadating at naririnig natin, ay merong impact sa ating buhay. May resulta, may nangyayari, may epekto sa ating buhay. Yes, hindi mo nakikita ang mga salita. Amen? Hallelujah. Pero lahat, karamihan sa mga salita ay pwedeng magkaroon ng epekto sa ating buhay. Amen? Hindi lang basta salita, dahil ang ginamit na description sa binasa natin ay nag-aapoy na palaso, nag-aapoy na mga salita. Ang Diablo ay nagpapakawala ng mga nag-aapoy na salita. Nag-aapoy yung pana, nag-aapoy ng mga salita. Kapag sinabi nag-aapoy mga kapatid, yun ay nakakasunog. Ibig sabihin ng nakakasunog, nakakapinsala, nakakasira, nakakasakit. At yun ang eksaktong gustong gawin ng Diablo sa bawat isa sa atin. Tayo ay mapinsala. Tayo ay masira. Tayo ay panghinaan. Tayo ay masaktan sa pamamagitan ng mga salita. Amen. Ito po ay pinapangaral ko mga kapatid. Dahil nga, akala natin pag minsan, maliit na bagay lang ang salita. Amen. Pero ngayong gabi mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po. Kung ang salita ay maliit na bagay lang, hindi na sana ito ang pangunahing gagamitin ng Diablo na pang-atake laban sa atin. Kung walang talab o maliit na epekto lang naman ang nagagawa ng salita sa atin. Amen? Pero alam ng Diablo mga kapatid na matindi at malakas ang impact na nagagawa ng salita sa ating buhay. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Because words are powerful. Words are powerful. Nakapangyarihan yung salita. May bigat yung salita, para bang may puwersa yung salita. Hindi lang words are powerful, words are also spirit. Words are spirit. Amen? Ibig sabihin ng words are spirit mga kapatid, ibig sabihin nun, kapag nagsalita tayo, yung taong nakakarinig ay natatransferan ng espiritu na meron yung nagsasalita. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin ng words are spirit, amen, yung taong nakakarinig ay natatransferan ng espiritu ng taong nagsasalita. Amen? Kapag sinabing natatransferan, nahahawaan. Naisasalin sa kanila yung espiritu ng taong nagsasalita. Amen? Ang pinakamalinaw na ilustrasyon dito mga kapatid, wala lang akong dala ngayong yung bote ng mineral water. Amen. Hallelujah. Yung bote ng mineral water, yung container nun mga kapatid ay tayo. O yung bibig. Pahiram nga ako niya, Sister Maria. Amen. Words are spirit. Pero, syempre hindi ko ibubuhos.
Itong container na ito ay pwede mong dalhin kahit saan. Amen. Ganun tayo. Tayo ay napupunta kahit saan. Ang mga tao ay nasa kahit saan. Amen. At itong tubig na ito ay naglalarawan sa mga salita. Amen. Hindi ko po ibubuhos. Baka pag ano. Amen. Kapag pinatak ko yung tubig dito, tutulo yung tubig dito. Kapag pumunta ako dito, pinatak ko yung tubig, may tutulo ulit na tubig dito. Kapag pinunta ko sa likod, pag pinatak ko yung tubig, papatak ulit yung tubig dito. Ibig sabihin mga kapatid, kung saan ko dalhin yung container at ipatak yung tubig, nananatili doon yung tubig. Amen? Yun mga kapatid, yung ang salita ay Espiritu. Kahit saan pwede mo siyang ilipat o i-transfer. Amen. Isalin. Thank you, Sister Marian. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Amen? Kaya pansin nyo mga kapatid, kapag yung taong nagsasalita ay mayabang, na isasali niya yung kanyang kayabangan sa mga taong kausap niya. Amen. Kaya ang resulta mamaya, pansinin nyo, sila yung grupo nila nagpapayabangan na silang lahat. Tama ba? Diba hindi papatali yung isa? Alam mo ba yung lolo ko? Ay, wala ko sa lolo ko. Diba? Ay, gano'n. Pinakamatindi yung lolo ko. Diba? Pansin nyo mga kapatid, amen, because words are spirit. Amen? Nung Tuesday ng gabi, may sinend sa akin si Rulin. Galing sa isa nating church dito sa Pilipinas. Kinote nila yung church na yun dito sa Pilipinas, siguro, hindi ko alam kung sa Visayas pa yun o sa Mindanao, kinote nila yung sinabi ni Pastor Wayman Mitchell. Si Pastor Wayman Mitchell, ang founder ng ating fellowship. Amen? Pakita nung picture. Amen? Ito si Pastor Wayman Mitchell, siya ay pumanaw noong 2020 sa edad na 90 years old. Siya ang founder ng ating fellowship, ng The Potter's House, Christian Fellowship, amen, sa buong mundo na nagsimula sa Prescott, Arizona. Amen. Ang sabi niya ay gano'n, if someone is preaching, he is not only sharing words, but he is imparting his spirit. Sabi ni Pastor Wayman Mitchell, mga kapatid, kapag ang isang tao daw ay nangangaral, hindi lang siya nagbabahagi ng salita, kundi kanyang isinasalin o itinatransfer ang kanyang espiritu. Amen. Anong ginagamit sa preaching? Katulad ngayong gabi, ako'y nangangaral. Anong ginagamit sa preaching? Salita. Nagsasalita yung nangangaral. Pero sa kanyang pangangaral, hindi lang pala siya nagbabahagi ng mga salita, kundi isinasalin rin pala niya ang kanyang espiritu sa mga nakikinig. Ganon kahalaga ang mga salita, mga kapatid, because words are spirit. Amen? Kaya dito mga kapatid, piliin natin ang mabuti ang mga taong sinasamahan natin. Dahil ang mga salitang sinasabi nila ay buhay at yun ay may epekto sa atin. At ito ang tatlong nai-impluwensya ng salita sa ating buhay. Una, words impact our mind. Words impact our mind. Alam niyo ba mga kapatid na ang pangunahing target ng diablo sa atin ay ang ating isipan? Yes, ang iyong isipan. Ang iyong isipan. Ang iyong isipan. Yan, ang number one o top one na pangunahing target. Yan ang palagi niyang pinapana sa'yo, ang iyong isipan. Kumbaga kung may aasintahin siya sa'yo, sharpshooter ang kaaway. Ang diablo. At lagi siya nakaasinta sa iyong isipan. Amen. Amen. Bakit ang isipan? Dahil sabi ng Bible, Proverbs 23 verse 7, sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Kung ano daw iniisip mo, magiging ganun ka. Nandiyan ba po ba kayo? Sabi ko, kung anong iniisip mo, magiging ganun ka. Kamusta? Anong iniisip mo ngayong gabi? Amen? Kung anong iniisip natin ay doon mapupunta o doon matutuon ang direksyon ng buhay natin. Amen? Sino sa inyo mga kapatid ang may narinig kang salita, tapos yung salita na yon ay hindi na naalis sa iyong isipan? Hello? Sino sa inyo ang nakarinig ng salita, tapos yung salita na yun ay hindi na naalis sa iyong isipan? Nangyayari ba yun? Nangyayari ba yun? Amen? Amen? Ang mga salita, mga kapatid, nananatili sa isipan. Tama po ba? That's why I am preaching this tonight. Amen? Merong kinuwento sa akin sina Brother Ogie, may kakilala silang mag-asawa.
At yung asawang lalaki ay nagkaroon ng ibang babae sa trabaho. Ngayon, nahuli ng asawang babae. Nagkabaranggayan pa nga. Pero pag uwi ng mag-asawa sa kanilang inupahan na bahay, amen, pakinggan ninyo ang sinabi ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Sabi ng asawang lalaki, gusto ko nang makipaghiwalay. Kapag magkasama tayo, nandidiri ako. Kapag magkasama tayo, nandidiri ako. Kung ikaw ang sinabihan ng ganon, anong mararamdaman mo o anong maglalaro sa isipan mo? Sabi ko, narinig ko yung kwento, oh, grabe. Akala ng asawang lalaki, nagbitaw lang siya ng bastang ganong salita. No, malaki ang epekto nun, mga kapatid. Kaya yung asawang babae, ayon sa kwento nila Brother Ogie, laging natutulala. Kasi mahal niya yung kanyang asawang lalaki. Tapos sasabihan ka ng ganon ng iyong asawa. At sabi nga nila, lagi natutulala at malimit, nagsasalita mag-isa na kinakausap ang sarili. Nakita niyo yung epekto, mga kapatid? Dahil sinasabi yun, ako patay. Parang malapit ng mabaliw. Saan nagsimula? Sa salitang binitawan, sa salitang narinig. Kaya alam niyo mga kapatid, merong mga salitang nakakabaliw. At merong mga salita, ito mahalaga ito, merong mga salita na hindi ka patutulugin sa gabi. Amen. Oh, come on, church. Amen po ba? Alas 2 na madaling araw, alas 3 na madaling araw. Amen. Hallelujah. Hindi ka makatulog kasi naglalaro sa isipan mo yung mga salitang binitawan sa iyo at narinig mo. Amen? Bakit hindi ka patutulugin sa gabi? Dahil yung mga salitang yon ay nakakadurog at nakakasugat ng puso. Amen. Proverbs 15:4, ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao. Ngunit, ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. Masakit na salita, nakakasugat ng puso. At yung sugat na yon, mga kapatid, pwedeng umabot ng gabi, pwedeng umabot ng magdamag, pwedeng umabot kinabukasan, at pwede pa nga umabot ng 1 linggo, 2 linggo. Sabi ni Nanay Macaria, hinabaan na niya 1 taon. Nangyayari ba yun? Yes. Ito yung mga salitang wala kang silbi. Dapat namatay ka na lang. Sana hindi na lang ikaw ang napangasawa ko. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko, ang naging tatay ko. Sana hindi na lang ikaw ang naging kapatid ko. Sana hindi na lang ikaw ang naging anak ko. Diyan pa po ba kayo? At may mga tao na kapag nakarinig ng ganung pananalita, yun ang tumatakbo sa kanilang isipan. So, ibig sabihin, wala pala akong kwentang anak. So, ibig sabihin, wala pala akong kwentang asawa. So, ibig sabihin, wala pala akong kwentang magulang. Tama ba? Naglalaro. Amen? At yung mga pananalitang yun, mga kapatid, ang nagpapaikot-ikot sa kanilang isipan, lalo na sa gabi. Sabi ko, lalo na sa gabi. Napansin nyo ba, mga kapatid? Napansin nyo ba ito? Lumalakas ang mga boses o tinig sa gabi. Exactly. Amen. Dahil yun yung oras na tahimik na ang paligid. At dahil tahimik na ang paligid, mas lumalakas ang boses. Amen. At mas nanggugulo sa ating isipan ang mga salita na narinig natin na masama at masakit. Mga salita ng dyablo na gumugulo sa ating isipan. Kaya alam niyo mga kapatid, totoo ito. Merong mga salita na sumisira ng ating mental health. Merong mga salita, amen, na pumapatay, amen, ng ating peace of mind. At sinong naniniwala mga kapatid na hindi nakakapag-isip ng maayos at tama ang taong magulo ang isipan?
Kaya pansin nyo kinabukasan, latang-lata, parang pagod na pagod, nangihina, pero pasimula pa lang ang araw, dapat nandoon ang energy, dapat nandoon ang sigla, pero dahil hindi nakatulog buong magdamag, bakit hindi nakatulog buong magdamag? Kakaisip sa mga salita na kanyang narinig. Amen? Kaya yun ang dahilan mga kapatid, bakit gustong-gusto ng diablo na atakin ang ating isipan gamit ang mga salita. Pansinin niyo ito mga kapatid ha, hindi ka pa sinuntok ng diablo, salita pa lang yun. Amen po ba? Amen. Dahil ang mga salita, mga kapatid, kagaya na sinabi ko kanina, pwedeng manatili at magpaulit-ulit sa ating isipan. Si Goliath, isa pang halimbawa, 40 days niyang sinisigawan at sinisindak ang mga Israelita. 1 Samuel 17, verse 16, sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita araw at gabi. Mga kapatid, sa loob ng 40 days, paulit-ulit na sinasabihan ng masasamang salita ni Goliath ang mga Israelita, mga mahihina kayo, mga matatakutin kayo, mga talunan kayo. At dahil yun ang naririnig nila palagi, yun ang tumatatak sa kanilang isipan. At dahil yun ang tumatatak sa kanilang isipan, naging ganun nga ang tingin nila sa kanilang sarili. Mahihina, matatakutin, mga talunan. Kaya kapag binasa nyo po mga kapatid, ang context na yan, walang lumaban sa mga sundalo ng Israelita kay Goliath kabilang si Haring Saul. Dahil yun ang nagagawa ng salita, tumatatak at nananatili sa ating isipan. Ikalawa mga kapatid, words impact our emotions. Words impact our emotions. Ang mga salita ay meron ding epekto sa ating damdamin. Amen po ba? Amen. Kaya tayong pasayahin ng salita. Brother Joseph, ang gwapo mo. Ngumiti agad si Brother Joseph. Sumaya siya, di ba? Amen. Ang mga salita din ay nakakapagpalungkot. Walang pagkain mamaya. Kaya tayong takutin ng salita. Amen. Pag hindi ka tumigil, tatamaan ka. Amen po ba? At syempre mga kapatid, ito talaga yun, hindi mawawala, kaya tayong galitin ng salita. Sino sa inyo ang nagalit na dahil sa sinabi sa'yo? Oh, come on. Amen. Sino sa inyo nagalit na dahil sa mga salitang narinig mo? Amen. Meron tagpo sa Bible mga kapatid. Ito, pwede tayong magmuni-muni dito. Si Haring Saul, si David at yung mga babae nag-aawitan, binasa natin kanina, libo-libong napatay ni Saul, kay David naman ay tig sa 10,000. Nang marinig ni Saul, tignan nyo mga kapatid ang sabi, 1 Samuel chapter 18 verse 8, nagalit si Saul. Diba, nag-aawitan yung mga babae. Amen. Si Saul ay pumatay ng libo-libo, samantalang, amen, si David ay pumatay ng laksa-laksa. Amen. Pagdating ng verse 8, nagalit si Saul nang mapakinggan niya ang awit nila. Naisip niya, sinasabi nilang tig sa 10,000 ang napatay ni David. Pero ang sa akin ay libo-libo lang. Kulang na lang ay siyang kilalanin nilang hari. So mga kapatid, nang may narinig si Saul, ito'y nakaapekto sa kanyang damdamin at yung damdamin na yon ay galit. Ang salita ay nakakaapekto sa damdamin. Amen po ba? So ano naman pastor kung nagalit sa Haring Saul? Ito yan mga kapatid, ang sabi kasi sa Ephesians chapter 4 verses 26 to 27, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Nabasa niyo ba yan? At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Sabi dito sa binasa natin, kung magalit man kayo. Anong ibig sabihin ng kung magalit man kayo? Mga kapatid, hindi maiwasan tao tayo. Darating talagang oras magagalit tayo. Sino dito nagalit na? Lahat tayo. Amen po ba? Yung iba, paminsan-minsan, at yung iba naman ay habi na ang magalit. Amen? Hallelujah. Nagagalit tayo mga kapatid, pero ang kadugtong na sinabi ay, huwag kayong magkasala. Nabasa niyo ba yun?
Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. So ibig sabihin mga kapatid, may galit na nagkakasala at may galit na hindi nagkakasala. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Ano yung galit na hindi nagkakasala? Ito po yung galit na hindi na pinapaabot bukas. Ito po yung galit na hindi pinapatagal. In short, sa madaling sabi, ito po yung galit na hindi kinikimkim. Pero kung ikay nagkikimkim ng galit, ikay nagkakasala. Amen po ba? Amen? Ang galit na nagkakasala ay yung galit na kinikimkim at pinapaabot ng ilang araw. Ang tanong mga kapatid, alin doon sa dalawa ang klase ng galit mo? Amen? Delikado po yung galit na kinikimkim at pinapaabot ng ilang araw, buwan at taon. Bakit pastor? Bakit delikado? Dahil sabi sa binasa natin, yun ang galit na nagbibigay ng pagkakataon sa dyablo na makapasok sa iyong buhay. Yan ba yung sinasabi? Kapag ikay nagalit, amen, at pinaabot mo ng araw, buwan at taon, ang sabi sa verse 27, binibigyan mo ng pagkakataon si Satanas na makapasok sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. So pinapakita nito mga kapatid, si Satanas, ang dyablo, ay pwedeng magkaroon ng access sa ating buhay sa pamamagitan ng damdamin. Sa pamamagitan specifically ng galit. Ano ang galit? Emosyon, damdamin. Bakit nagalit? Sa salitang narinig. Kaya alam niyo mga kapatid, itong nakita ko dito. Itong nakita ko dito, makinig ha. Gumagamit ang kaaway ng salita, salita na ikakagalit natin, salita na maapektuhan ng damdamin natin, nang sa ganon, magkaroon siya ng access na makapasok sa iyong buhay. Can you say amen? Amen. Salita, pag narinig mo, sinabi niya yun? Siya nga yun eh. Akala mo kung sino siya. Sinisiraan niya pa ako? Saan yan? Nasaan siya? Nasaan siya? Mamaya, nagalit na, di ba? Nag-away na kayo. Pag uwi mo ng bahay, galit ka pa rin. Amen. Natulog kang galit. Pag-isip mo kinabukasan, siya agad ang naisip mo, naalala mo. Amen. Nagalit ka na naman. Maya-maya mga kapatid, hindi mo napapansin, yung galit na yan ay nagiging bukas na pintuan o entrance para makapasok ang dyablo sa iyong buhay. Sa nagsimula, salita. Salita. Kaya words, amen, impact our emotions. Alam niyo mga kapatid, ganun ang nangyari kay Haring Saul. Tingnan niyo, 1 Samuel chapter 18 verse 10. Kinabukasan, isang masamang espiritu mula sa Diyos ang sumanib kay Saul. Nandiyan pa po ba kayo? At siya'y nahibang sa loob ng bahay, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. Pero yung mga kapatid, may narinig si Saul, nagalit. Kung siya'y nagalit, ang sabi sa verse 10, isang masamang espiritu ang sumanib sa kanya. Isang masamang espiritu ang sumanib sa kanya. Sinong galit bago pumunta dito sa church? Amen? Nakuha niyo yung pattern mga kapatid? Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga ng salita dahil ang salita ay pwedeng maging starting point ng dyablo upang siya magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa ating buhay. At pangatlo mga kapatid, words impact our future. Our mind, our emotions, our future. Ito po yung tagpo ng Israel at nung 12 espiya sa Numbers 30 naman. Sabi ni Moses, amen, sa mga nakakalam ng kwento, tiktikan ninyo ang Kanaan, ang lupang pangako. So pumunta yung 12 espiya mga kapatid. At alam natin ang kwento, pagbalik nila, nahati sila sa dalawang grupo. Yung unang grupo, yung 10 ay nag-ulat ng masamang balita. Numbers 13, 31, 33, pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakayang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. At ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi magandang lupain nakita namin doon. At hindi lang yan, malalaki ang mga tao nakita namin doon. Sobrang tangkad. May nakita pa kami mga higante na mga angkan ni anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila. At ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Pagtapos nila magsalita nito mga kapatid, Numbers 14, nagsimula ng mag-iyakan at magreklamo ang mga Israelita.
Hindi pala natin kaya. Amen? Kaya ito isang magandang halimbawa din na words are spirit. Nata-transfer ang mga salita o yung espiritu ng mga tao nagsasalita sa mga tao nakakarinig ng kanilang salita. Sila ay naghatid ng masamang balita, nakakapanghinang balita. Amen? Yung mga Israelitang nakarinig, pinanghinaan din ang loob. Amen? Hallelujah! Kaya nung ang mga Israelita ay pinanghinaan na ng loob, sila rin nagsalita na ng mga masasamang balita. Amen? Mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto kaysa mamatay dito sa disyerto. Adi kayo, pumili tayo ng pinuno at bumalik na lang tayo sa Ehipto. Alam niyo mga kapatid, dahil sa kanilang sinabi, narinig yun ng Diyos at hindi natuwa ang Diyos. Sabi ng Diyos, kung anong sinabi ninyo, kung anong dumating sa pandinig ko, ayun ang gagawin ko sa inyo. Amen? At yun nga, nangyari nga mga kapatid, Numbers 14, 36, 38, ang mga tao inutusan ni Moises para sa pag-espiya na nagbalita ng masama tungkol sa lupain na siyang naging dahilan ng pagrereklamo ng mga Israelita ay namatay. Mga kapatid, nagsalita lang sila ng masamang balita, sabi ay namatay. Sa karamdaman, sa presensya ng Panginoon. Sa 12 espiya, si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh lang ang hindi namatay. Amen? Hallelujah! Ibig sabihin mga kapatid, yung mga nagsalita dito, hindi sila nakapasok, hindi nila narating yung tinatawag na lupang pangako. Ano yung lupang pangako? Yun yung kanilang future. Ano yung lupang pangako? Yun yung kanilang destiny. Ano yung lupang pangako? Yun yung magandang plano ng Panginoon sa kanila. Pero hindi sila nakarating dahil sa salita. Kaya words, amen, impact our future. Amen po ba? Amen. Kaya makapangyarihan, may nangyayari sa ating salita. Amen? Hallelujah! Kaya itong dahilan mga kapatid, bakit mga salita o nag-aapoy na salita ang pangunahing sandata ng kaaway na ginagamit niya para atakin tayo. Because words can bring us down. Words can crush our hearts. Words can burn relationships. Words can ruin our marriage. Words can kill the peace in our mind. Words can destroy our future. And lastly, words can change everything. Amen? Yung inyong magandang pagsasamahan, sa isang maling salita lang, masisira yung inyong magandang pagsasamahan. Amen po ba? Amen. Naipangaral ko ito talaga mga kapatid dahil totoong nangyayari ito. Kaya dito ako na-inspire. Amen? Nito lang nakaraang mga araw, merong nag-open sa akin na siya ay sinabihan ng demonyo. Demonyo ka. Ang masakit doon ay kamag-anak niya ang nagsabi sa kanya. At yung kamag-anak na yon na nagsabi ng demonyo ka, ay ginagawa niya ng mabuti. Kaya, sabi ko, hindi pala dahil gumawa ka ng mabuti, ay mabuti na rin agad ang igaganti sa'yo. May mga pagkakataon na baliktad ang nangyayari. At yun nga mga kapatid, kung bakit talaga nabuo itong pangaral na ito, nung nag-open sa akin, ay talagang naka-apekto sa kanya yung mga pananalita niya. Na hindi daw siya halos makatulog sa gabi at siya daw ay biglang nagigising sa madaling araw, naaalala niya yung mga salitang demonyo ka. At siya ay bigla na lang umiiyak. Ngayon, sabihin niyo sa akin na maliit na bagay lang ang salita. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Nag-aapoy na pana. Amen? Kaya anong kailangan natin gawin mga kapatid? Kailangan natin magkaroon ng depensa laban sa mga nagdadatingan, mga nagliliparan, na mga nag-aapoy na pana. Ito pong pangatlo, panghuli, defense against fiery words. Ang unang kailangan gawin mga kapatid ay dapat makilala natin kung anong salita ng Diyos at kung anong salita ng Diablo. May pagkakaiba yon. Amen po ba? Nung nakaraang linggo, may nagtanong sa akin tungkol sa pamahiin. Pwede ko bang makita ang kamay? Kung sino po ang mga naniniwala sa pamahiin, pwede ko po bang makita ang kamay? Po kayo mahiya? Pwede ko po bang makita sino po ang naniniwala po sa pamahiin?
na superstition. Amen. So wala. Seryoso? Walang naniniwala dito sa pamahiin. Amen. Sino po? Mga naniniwala sa pamahiin. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Amen. Hallelujah. Yung kapatiran na yun na nag-open sa akin last Sunday, siya kasi ay sinabihan na bawal ikasal ang magkapatid sa iisang taon. Narinig niyo na po ba yun? Yun daw ay suko. Amen? May mamamatay. Amen? Kung ikaw ang makakarinig nga naman nun, matatakot ka. Pansin nyo, salita, naghahatid ng takot. Amen? Kaya lumapit siya sa akin, mga kapatid. So, totoo ba yun? Na kapag kung sakaling nga, diba, ikakasal kami ngayon kasi magkakasabay kami ng kapatid ko. Diba, isuko. Amen? May mamamatay. Amen? Ang sabi ko sa kanya, at sa mga naniniwala po sa pamahiin dito, amen, hallelujah, gusto tayong palayain ng ating Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, ang church po na ito, at ako po, bilang nagpapastor dito sa church na ito, ay hindi po tayo naniniwala sa mga pamahiin. Ulitin ko, hindi po tayo naniniwala sa mga pamahiin. Amen. Ang pinaniniwalaan po natin ay ang Panginoon at ang kanyang salita. Yun lang. Walang sinabi po dito na bawal magwali sa gabi. Ewan ko kung may nabasa po kayo. Kung may nabasa po kayo, please, pakita nyo naman po sa akin. Amen. Wala pong sinabi sa Bible, amen, na kapag kayo ay nakipaglamay, bawal kayo mag-uwi ng pagkain. Dahil kapag nag-uwi kayo ng pagkain, susuntok kayo ng multo. Wala po yung multo, ikaw yung multo. Mga kapatid, hindi po tayo naniniwala sa pamahiin. Ang pinaniniwalaan ko ang Diyos. At walang pamahiin na mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Amen po ba? Kaya walang talab sa iyo yung mga pamahiin na yon kung ikaw ay nasa Panginoon. Kung ikaw ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Colossians 2 verse 8, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. 1 Timothy 4:7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ng ang sarili mo. Sabi-sabi ng matatanda. Ano yung sabi-sabi ng matatanda? Pamahiin. Kung gawin niyo po. Oo. Kung gagawin, lalabas ang ano? Lalabas ang, pag nagkasugat ka, lalabas ang pare. Mga kapatid, kaya kapag may nagsalita sa atin, mabuti man yan o hindi mabuti, dapat makilala natin kung ano yung salita ng Diyos sa Biblia sa Diyos. Amen? Kaya sa mga nagtatanong, I am open po, walang bayad, pwede po kayo magtanong sa akin. Amen. Kaya salamat, yung kapatiran na yun, na babae, nung last Sunday tanong sa akin, oh, ganun pala yung pastor, yes. Hindi tayo naniniwala sa pamahiin. Amen? Kaya sabi ko sa kanya, magpakasal na kayo. God bless. Amen. Yung po yung pangarap ko nung last Sunday. Amen. Hallelujah. Kaya nung umuwi ako sa probinsya, mga kapatid, may tumubo rin kasi maliit na bukol sa mata ko. Sabi nung isang babae sa probinsya, alam niyo naman ang probinsya, napakamapamahiin sa probinsya. Amen. Sabi nung isa ay, gusto mo bulungan ko yan. May bukol ako, nagkaroon akong bukol dito. Gusto mo, bulungan ko yan. Sabi ng isang babae doon sa bahay ng lolo ko. Amen? Nakilala ko kaagad. Amen? Pero mo, bulungan, ibig sabihin, gagamit siya ng salita. Nakilala ko agad yung espiritu na meron siya. Siya pala ay nagpa-practice ng panggagawa o sorcery. Bulungan, ano yun? Kaya hindi ako pumayag. Amen po ba? Nakilala ko kaagad. Kaya dapat mga kapatid, mahalaga yung discernment, yung mga salitang dumadating sa iyo. Yung iba kasi gagrab na yun eh. Libre to. Kaysa sa hospital, mahal ang check-up. Hindi, mas mabuting magpa-check up ka na lang. Amen po ba? Amen. Kaysa magpa-albularyo ka. Amen. Ang sabi ko, mas magandang magpa-check up ka na lang. Kaysa magpa-albularyo ka. Amen. Amen?
Hallelujah. Kaya yung mga kapatid, dapat makilala mo, teka lang, iba tong salitang ito, hindi ito sa Panginoon. Sa kaaway ito. Amen po ba? Kailangan ma-recognize mo, makilala mo kaagad. Ikalawa mga kapatid na pang depensa, yung salita ng Diyos. Amen. Ephesians 6:16-17, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang kailangan pala mga kapatid, kalasag ng pananampalataya, salita ng Diyos. Magkasama palagi yung dalawang yon. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa laging mga umaaten, nakikinig ng pangangaral. Amen po ba? Ito po yung salita ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng kaalaman at habang nakikinig ka ng pangangaral ng salita ng Panginoon, lumalago ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Pero kung walang salita ng Panginoon, hindi lalago ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Maraming mananampalataya ang napapabagsak ni Satanas gamit ang salita dahil hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya ngayong gabi, alam mo ba kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo? Dahil sabi ko kanina, ang kaaway, ang pangunahing gagamitin niya salita ay mga salita ng kasinungalingan. Nasasabihin ng kaaway sa iyo, wala kang kwenta, hindi ka mahalaga, ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa iyo, walang pakialam sa iyo ang Panginoon. Pero ngayong gabi mga kapatid, kung alam mo at binabasa mong salita ng Diyos, kabaliktaran ng sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon, may pakialam siya sa iyo, mahalaga ka sa Kanya, mahal ka ng Panginoon at siya'y nagmamalasakit sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Kaya mga kapatid, tingnan nyo si Adan at si Eva. Madali silang napabagsak ng kaaway. Piruin mo, yung ahas doon, yung nailarawan ng Diablo ni Satanas, nilapitan niya si Eva, tinukso. Kainin nyo yan. Magiging kagaya kayo ng Diyos. Tama ba? Pero mga kapatid, ang totoo, parang Diyos na sila. Sina Adan at sina Eva, parang Diyos na sila. Bakit? Nilikha sila ayon sa wangis ng Diyos. Hindi pa ba Diyos yun? Amen? Pero nung siya'y tuksuhin, linlangin, pag sinungalingan ng ahas, kainin niyo yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Dahil hindi kilala ni Eva ang kanyang sarili, hindi niya kilala kung sino siya sa harapan ng Diyos, madali siyang nahulog sa bitag ng kaaway. Ay, ganun ba? Magiging kagaya ko ng Diyos. Pero totoo mga kapatid, parang Diyos na siya. Amen? Tapos may sinabi pa sa Genesis chapter 3 verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Biruin niyo mga kapatid, nang nakita daw ng babae yung bunga, sabi, makakapagpatalino ito sa akin. Pero alam niyo mga kapatid, matalino na sila. Sabi ko, matalino na sila. Hindi pa nila kinakain yung bunga. Pastor, paano mo nasabi? Si Adan nga, alam niyo ba na si Adan ang nagpangalan sa lahat ng mga hayop? Hindi pa matalino yun? Kaya yung tinatawag yung aso, pag binasa ng Bible, si Adan ang nagbigay ng pangalan na yun na aso. Pero dito, nang makita ni Eva, amen, makakapagpatalino ito, pero hindi kasi kilala ni Eva, amen, kung sino siya at ang salita ng Panginoon at pagkalikha sa kanila ng Panginoon. Kaya tignan nyo nangyari kabaliktaran. Sabi ni Eva dito, magiging matalino daw. Pero nung kinain nila mga kapatid, alam natin ang kwento, nakakalungkot man ito, ang daming tao ngayon, mga mangmang. Yun ba ang nakapagpatalino? Kasi nung kinain na nila yung bunga na yan, doon na nahulog ang tao sa kasalanan, the fall of man. Ang kinain nila yon, naging baluktot ng isipan, naging masama ng isipan. Biruin nyo, yung kanina, sa mga wala pa dito, di ba, yung sa ABS-CBN nga, yung let's talk about sex. Tingnan nyo mga ginawa ng mga tao. Nagpasa ng mga porno video. Yun ba yung nakakapagpatalino? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya mga kapatid, kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, madali kang mapapatumba ng kaaway. Hihilagpos lang siya ng nag-aapoy na pana, tapos ka na. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ang paniwalaan natin ay ang salita ng Panginoon. Amen? Alamin natin ang salita ng Panginoon. Bakit, Pastor? Dahil ang salita ng Panginoon ay totoo. Ang laging ibabato sa atin ng kaaway ay kasinungalingan. Anong pansalag mo sa kasinungalingan?
Ano pansalag mo sa kasinungalingan? Narinig ko na. Ano? Katotohanan. Binabato ka ng mga kasinungalingan, ang pangdepensa mo, katotohanan. At yung katotohanan na yun ay ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Kaya pwede mong sabihin, di ba, sinungaling ka, Satanas. Ito ang sabi ng Panginoon, ito ang narinig ko sa pangangaral, ito ang totoo at ito ang paniniwalaan ko. Amen? Yun kasi ang problema sa atin, mga kapatid. Mas pinaniniwalaan natin na kasinungalingan ng dyablo kaysa sa katotohanan ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Dapat, mas paniwalaan natin ang sinasabi ng Panginoon kaysa sa sinasabi ng kaaway. Amen po ba? Bakit? Dahil nga yung salita ng Panginoon totoo, samantala yung salita ng kaaway hindi totoo. Amen po ba? Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, hallelujah, it is the Word of God that really matters. Amen? Ikatlo na dapat natin gawin, condemn or judge the evil works. Condemn, judge, hatulan. May sinabi sa Isaiah 54 verse 7, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. At bawat dila, pansinin ito mga kapatid nababangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Pansinin niyo mga kapatid, sinabi, bawat dila na babangon laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ibig sabihin, hindi lang basta babaliwalain, ang sabi ay iyong hahatulan. Yung salitang hahatulan, condemn, sa traditional dictionary ay pinapahayag na mali o hindi totoo. Kaya kapag may salita na sinabi sa atin at alam natin hindi yung galing sa Panginoon, pwede nating hatulan o i-rebuke sa pangalan ni Jesus na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Nakuha niyo po ba? Amen? Mga kapatid, may oras na tatahimik tayo. Di ba minsan may mga binapatong salita sa atin? Yes, may mga oras na tatahimik tayo. Pero may mga oras na kailangan natin magsalita para hatulan ang mga salitang hindi sa Panginoon. Hindi galing sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Meron dito mga kapatid, amen? Sa Numbers chapter 13 kanina, amen, sa aking pagtatapos, hallelujah. Yung sinabi ng 10 espiya, hindi natin mapapasok ang lupang pangako, pero pumasok sa eksena si Caleb. Hindi siya nanahimik doon na, hindi, makakapasok tayo. Pero ang dami kasi nila paano ko magsasalita? Hindi! Kahit mag-isa si Caleb, nanindigan siya. Tingnan nyo, sabi sa Numbers 13:30, pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises at sinabi niya, lalakad tayo, sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito. Amen? May isa pang halimbawa, ganun din ang ginawa ni Job. Di ba kanina nagsalita ang asawa niya, mabuti pa, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Pero verse 10, sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang bang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Alam niyo mga kapatid, paminsan ganoon din ang kailangan natin gawin. Amen. Kapag may nagsasalita sa iyo, huwag ka nang magsalita. Baka maudlot ang himala ng Panginoon. Minsan kasi kapag nagsasalita din tayo, wala na, lubanan na sakit ko, mamamatay na ako. Sino nagsabi sa iyo? Amen po ba? Amen. Ang paniwalaan mo, salita ng Panginoon. Wag mo nang ituloy, mag-aaway lang kayo. Wag ka magsalita ng ganyan, hindi naman totoo yan. Wag ka na magsalita, pagkakasala ka pa niyan Amen po ba? Amen. Tulad mo, parang maling doktrina yung tinuturo mo. Amen. Shut up. Amen po ba? Wag mo na ituloy yan. Amen. Magkakasala pa kayo. Minsan may gano'n, may mga atake sa atin. Katulad nun, nung sinabi ko sa kanya, yung sinabihan siya ng demonyo, sabi ko, amen, yan ay mga salitang galing sa impyerno. Ibalik mo, pabalik sa impyerno. Amen po ba? Hahatulan, condemn, hindi ka lang basta yung makikinig ka, kaya paminsan, yun nga, ginugulong yung isipan, hindi ka makatulog sa gabi. Amen po ba? So ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, may kapangyarihan ng salita. At hindi tayo pumapayag na sunugin, sirain, at wasakin ng masasama at masasakit na salita ang araw natin, ang ating buhay, ang ating pagtulog, at pati ang ating hinaharap. Amen? Dapat alam mo ang salita ng Panginoon at salita ng kaaway, dapat may pansalagad. Pangatlo, hinahatulan din ang mga salita na hindi galing sa Panginoon.
Amen po ba? In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hindi yan galing sa Panginoon. Lumayas ka sa mga espiritu. Amen. Lalo na diba pag sinasabihan kayo, yan, diyan ka na mamamatay. Sa pangalan ni Jesus, hindi yan totoo. Amen po ba? Yan, habang buhay na kayo maghihirap, sa pangalan ni Jesus, hindi yan totoo. Amen po ba? Hindi yung sa bagay, dito na ako lumaki. No! Amen. Hahatulan. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya ngayong gabi mga kapatid, amen, fiery words. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon sa gabi ito. Habang bawat isa na kayo po. Praise God. Ako muna yung magbabakasakali sa mga first time. Kung meron man pong first time. Ngayong gabi, hallelujah. Ayos ka namin aliyan dito sa harapan. Hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Isus sa iyong buhay. Siya ang aming inaalok sa iyo ngayong gabi. Hindi kami nag-aalok ng relihiyon, panibagong relihiyon, panibagong samahan, sapagkat hindi po relihiyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan po ng tao ay relasyon sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. At siya ang iyong tanggapin. Siya ang aming inaalok sa iyo sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Meron po ba? Pwede pa natin silang ipanalangin dito sa harapan. Amen. Pag-pray natin sila, patanggapin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hingi ng tawad ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Hallelujah. Glorify your name. Habang may tumatanggap po sa ating Panginoon, ngayong gabi, kakausapin ko naman ang aking mga kapatid dito sa church. Hallelujah. Hindi ko alam, hallelujah, kung saan eksaktong kalagayan ka ngayon, hindi ko alam, hallelujah, yung mga salitang narinig mo at yung mga salitang yun ay naka-apekto sa iyong isipan, sa iyong damdamin. Amen. Ngayong gabi, ang magandang balita, hallelujah, nagpapalaya ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga salita na nakasakit sa iyo, mga salita na hindi ka pinatulog, amen, mga salita na gumulo sa iyo, mga salita na gumalit sa iyo, pwede natin isuko sa ating Panginoon ngayong gabi. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede nating mapagtagumpayan ang mga pag-atake ng kaaway. Hallelujah. Gamit ang salita ng ating Panginoon. Ngayong gabi, binubuksan po natin ang ating altar. Pwede po tayong lumapit sa ating harapan habang inaawit natin ang hallelujah ngayong gabi. Touch every heart, touch every lips, touch every mind, Lord God, sa gabi. Palaya ka, Panginoon Diyos, ang mga salita na aming naririnig na hindi karapat-dapat, Panginoon, na manatili, Panginoon, sa aming isipan, sa aming buhay, Panginoon Diyos, aming itong iwinawagsi, sinasaway, pinapalaya, sa palayain mo kami ngayong gabi, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, praise God. Ikaw ay mamasdan,
anuman, Panginoon, na mga kuta ng kaaway, Panginoon, na itinayo sa aming isipan, na nanggugulo, Panginoong Diyos, hallelujah, sinisira, Panginoong Diyos, ang aming pagtulog, Panginoong Diyos, ninanakaw ang kapayapaan, Panginoong Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Ngayong gabi, aming winawasak, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, at anumang mga salita na hindi galing sa iyo, Panginoon Diyos, ay aming ibinabalik sa kanilang pinanggalingan. Simula ngayong gabi, ang aming paniniwalaan, sasampalatayanan at aangkinin, Panginoon, ay ang mga salita mo, Panginoon, na buhay at totoo. Maraming salamat sa ginawa mo, Panginoon, na pagpapalaya. Ngayong gabi, narito ang iyong mga anak, Panginoon, kailangan ka namin. Ang mga salita ay hindi lang basta mga salita. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, makapangyarihan ng salita. Kailangan namin ng kalasagan, ng pananampalataya at katotohanan ng iyong salita. Salamat, O Diyos, patuloy mo kaming dinadako. Sa lugar na ito, Panginoon, patuloy na tinataniman ng iyong mga salita na higit naming mas kailangan kaysa sa mga salita na aming naririnig sa labas. Lord, maraming salamat. Ang diablo, Panginoong Diyos, ay walang pagtatagumpay laban sa amin. Kami ay iyong mga anak na binayaran mo, tinubos mo ng iyong banal na dugo. Marami pong salamat, Panginoon, na hallelujah, sa iyong ginawa ngayong gabi, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, ang mga salita, Panginoon, na lalabas sa aming bibig ay mga salita na nanggagaling at umaayon sa iyong banal na salita. Marami pong salamat. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon Diyos. Ganon din, Panginoon, aming pinapanalangin ngayong gabi. Ang bawat may sakit, karamdaman, Panginoon, Lord, Ikaw, O Diyos, ang humipo ng kanilang katawanan. Kay Sister Cecil Camilo, Lord God, touch her body right now, Panginoon. We plead the blood of Jesus, hallelujah, to set her free, Panginoon. Magkaroon siya, O Diyos, ng dakilang patotoo na ginawa mo sa kanyang buhay. Makakarinig ang church na ito ng powerful testimony, Panginoon, ng mga kagalingan, Panginoon, mga himala, hallelujah, na nanggagaling sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Balik mo po kami sa araw ng linggo upang sambahin ka muli. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen. Hallelujah. Praise God. Marami pong salamat sa inyong pagdalaw ngayong gabi. Ingat po ang bawat isa. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.